Magandang gabi katambay! At welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok, at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Tiyanak sa bundok ni Luna, isang simpleng pero nakakatindig balahibong kwento ng kababalaghan. May isang baryo sa Nueva Ecija na halos limot na ng mga tao, ang Barangay Luna. Tahimik, palubog sa kahirapan, pero may isang lugar doon na hindi basta nilalapitan, ang bundok ni Luna. Ayon sa matatanda, minsan daw itong pinagtaguan ng mga rebelde, minsan ay may aswang na nanirahan doon. Pero ang pinaka nakakatakot, ang kwento ng tiyanak. Isang nilalang na mukhang sanggol, umiiyak sa dilim, pero kapag nilapitan, wala nang makakauwi. Si Marlon, isang namentong anyos na trabahador sa bayan, ay napilitang mag-shortcut pa uwi dahil inabutan na siya ng dilim. Imbes na dumaan sa mahabang daan, dinaanan niya ang paanan ng bundok. Alas 9 na ng gabi, tahimik ang paligid, tanging kuliglig lang ang maririnig, biglang may humikbi. Wah! Wah! Napahinto si Marlon. Bata? Tanong niya sa sarili. Luminga siya. Wala. Muli, narinig niya ulit. Mama! Kinilabutan siya. Pero ang konsensya niya bilang panganay sa 6 na magkakapatid ay nanaig. Baka may naiwan o naligaw na bata, bulong niya. Sinundan niya ang iyak. Papalalim ng papalalim sa masukal na damuhan. Palamig ng palamig ang hangin. Hanggang sa may nakita siya, isang sanggol, putik-putik, may dugo sa pisngi, nakaupo sa ilalim ng puno ng kawayan. Uy, baby, andyan ka lang pala, maingat niyang sinabi. Paglapit niya, yumuko siya para buhatin ito. Ngunit biglang tumigil ang iyak. Tumahimik ang paligid. Ang sanggol ay hindi kumikilos. Pero nang mapansin ni Marlon ang mukha nito, hindi sanggol ang mukha nito. Malamatandang ngipin, pula ang mata. Nangingitim ang labi. Tiyanak, napaatras si Marlon. Tumayo ang sanggol, gamit ang payat, baluktot na mga paa. Biglang bumukas ang bibig nito, singlaki ng ulo ng tao. Umaling-awngaw ang tili. Mama! Tumakbo si Marlon, pero bawat takbo ay parang humahaba ang daan. Parang umiikot lang siya. Hindi siya makaalis sa lugar hanggang sa nakita niya ang sarili niya sa ilalim ng puno ng kawayan. Pero hindi na siya mag-isa. May 3 sanggol na, lahat putikan, lahat may ngiting parang aso, lahat may mata na pula at gutom. Kinabukasan, isang magsasaka ang nakakita ng tsinelas sa paanan ng bundok. May mga bakas ng dugo, may guhit sa lupa na parang hinila ang katawan. Wala nang nakakita kay Marlon mula noon. Ngunit gabi-gabi tuwing alas 9 ng gabi, may naririnig na iyak mula sa bundok. Mama! Wah! Mama! At minsan, tila boses ni Marlon ang sumasagot. Andito lang ako, anak. Bakit parang tinanggap ni Marlon ang kanyang papel bilang ama ng mga nilalang na iyon? Isa ba siyang piniling tagapag-alaga ng mga ligaw na kaluluwa? O baka isa na rin siya sa kanila? At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.